Makalipas naman po ang mahigit isang buwan, patuloy pa rin ang pagdating ng tulong mula sa international community. Isang organisasyon mula sa Taiwan ang nagpaabot ng tulong sa mga biktima ni Yolanda. Narito ang report ni George Bandola. Sinimulan na ng Chu Chi Foundation ang pamamigay ng cash assistance sa mga sinalanta ng bagyong Yolanda. 8,000 piso para sa mga pamilyang may 3 hanggang 4 na anak, 12,000 sa mga may 5 anak, habang 15,000 naman sa mga pamilyang may higit pang dami ng anak. Bago binigay ang tulong pinansyal, pinayuhan muna mga ito sa isang espiritual na programang iniyakan ng mga benepisaryo. Umiyak po ako dahil I am very much touched. Ngayon, gusto ko pa sana i-express my thanks to God that I am one of those who were called. Natouch lang po. Malaking bagay na po to. Para sa amin. Ano pong gagawin po ninyo sa pera? Pampunan po. Marami po. Para sa mga anak ko. Sabi ng mga pinuno ng Chu Chi Foundation, tanging pakiusap lamang nila sa mga tumanggap na gamitin sa maayos ang pera mula sa house repair o maliit na kabuhayan. Bawal ang sigarilyo, alak o sugal. But the auditing is by our heart, sincerely heart, because we let them know the money come from Tzu Chi or every cent from around the world. We go on the street to raise the funds. What we are giving is just to help people to initially start it for prime priming. And after the prime priming, we hope that through sariling sikap, through the personal effort, that they will be back. Paniwala ng foundation, mabilis na makakabangon ng mga nasalanta kung magpapatuloy ang magkasanib na tulong ng pamahalaan at mga private organizations sa mga ito. So yung Tacloban, parang yung engine niya nalagyan ng gasolina, nag-move na, no? So ito naman, this is to create shelter. Usually we will accompany the victim until they can go back to their normal life. Bukod sa pamimigay ng cash for work, tumulong din ang foundation sa pagpapagawa ng mga eskwelahan at paglilinis ng mga daanan sa Tacloban. Mula sa Tacloban City, kasama si Tagiboy Tagros para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.